So, ayun na po. Ginamitan ko ng yung isang flash. Itong flash natin. So, maaari pong corrupted yung bias niya. So, ilalapog lang po natin. So, hanapin po natin yung model po ng motherboard. Yes, yan po. Tapos, kukunin po natin yung kunin po natin yung pinaka-latest. So, nandito na po siya. Kakapit po natin. Tapos, lalagay po natin siya sa desktop. So, ayan na po. So, ayan po. So, tingnan po muna natin ang laman ng bias chip natin. Ito pong tutorial na to. Hindi po sigurado siya kung 100% po siyang mapa-flash or ma-recover yung motherboard. Bali guide lang po ito. So, antayin natin ma-read yung dating BIOS chip. File ng BIOS chip. Binabasa niya po. Siguro around mga 2 minutes or 1 minute made. Max na po yan. As you can see po, wala pong laman yung BIOS chip natin. Kaya siguro no display siya. So, try po natin siyang flash. Okay. Ito na po yan. Ayan po. Pag ganyan na. Tapos, i-write po natin siya. Gaya po ng sinabi ko, hindi po ito 100%. Maaring kahit plinash na natin yung motherboard. Tapos no display pa rin siya. Siguro either MOSFET po ang sira siguro kung wala pa rin siya. Masasabi po natin siyang trial and error. Pero mostly kasi sa mga motherboard na ginaganito, gumagana naman po, gumana sila. Lalo na pa yung nagpa-flash ka, tapos biglang nag-brown out, corrupted na po yun. So, ang gagawin doon, i-reprogram po yun.
Ganun lang din po ang procedure niya po. So, pag wala pa rin, hindi makuha siya sa reflash o reprogram, saka po tayo magbo-board leveling. Salamat po. Update ko na lang po kayo kung okay na po yung motherboard. Salamat.